Sa program na gikan sa masa para sa masa kagabi, maraming revelation si PRRD. Nag-react din po siya sa usapin sa Marawi, sa where else? Sa itong gulo sa Israel, and also thank you so much Ate Maria Felix, really appreciate it. Uy, shoutout sa gumagamit ng Sendwave, nakakalimutan kong i-plug yung Sendwave. Okay. And also, nag-discuss din si Pangulong Duterte patungkol, papanoorin natin yung video kahit maiksi lang, ano po, patungkol sa confidential, what the heck? Nabura ko? Hindi naman. Akala ko nabura ko yung video eh. Patungkol sa confidential funds ni VP Sara. Dinisclose nga po doon ni PRRD na kung saan humingi daw siya ng photocopy ng confidential. Kasi syempre, mainit ang pangalan ni VP Sara ngayon, di ba? Kinukuyog siya ng makakaliwang grupo, tinanggalan siya ng magiging confidential funds niya sa next year's budget. So si PRRD humingi ng photocopy nung yung nakita nating picture dati na magkasama sila sa isang parang puntod, yun pala ay libing ng kapatid ni PRRD, yung ashes nung kapatid niyang babae ni libing. So kaya sila nagsama. Dinisclose din po dyan ni PRRD, kaya mahaba yung gikan sa masa kagabi, no? So isa-summarize ko na lang para sa inyo para maiksi lang yung discussion. Sinabi rin ni PRRD doon na parang matagal silang hindi talaga nag-iimikan ni VP Sara. Ganon daw talaga yung dynamic ng kanilang family. Kahit daw nung Pasko, hindi sila nag-uusap. Kung napanood yung program kagabi, ganun yung mga revelation ni PRRD. So, since nagkita nga po sila, at di ba, parang naiwan nga doon sa puntod, yun, inimik ka ni PRRD si VP Sara. Siguro may kaunti ring sama ng loob ang ating Pangulo. Tama po yung iba sa inyo na baka sumama yung loob niya dahil hindi nakinig sa kanya ang kanyang anak, di ba? Alam niyo naman, kaya si PRRD naman, alam naman niya yung personalidad ni VP Sara na napaka strong ng personality, ba? Bato ang kalooban. Sa pusong bato baga si VP Sara. Pusong bato? Di mo lang dahil sa'yo ako'y di makakain kasi nagmamadali na akong mag-live, kaya ganito lang ang aking kakain. Anyway. Para may kantang ganun, no? Huwag na ako man tamawi, wala man pakulay. Si Ate Maria Felix lang ang nagmamahal sa akin. Thank you, Ate Maria Felix. Okay. Hiningi niya yung photocopy ng confidential intelligence funds ni VP Sara. Nakita niya doon na ilalaan pala ni VP Indayan para sa pagbabalik ng ROTC. Sabi ni PRRD, matagal nang wala ang ROTC sa curriculum natin. Totoo po yan. Bago pa nga yata maupo si Ninoy, wala na yan. Or maybe during Ninoy, Noy, nalilito ako sa mga dulawan. Si Noy, si Ngoy, kapatid ni Crilly. Oy, alam niyo ba na bad trip na naman si Crazy kay sa kanyang rumored jowa? Ay, dami ko talagang nire-ready, di ko naman ma-discuss. But anyway, balik tayo sa topic. So, gustong ibalik ni VP Sara yung ROTC. At saka hindi po yan madali, no? VP Sara, kung balak mo ibalik yan during your term as DepEd Secretary, since you still have like 4.5 years, right? Alas 5 years pa naman na natitira. So, tama lang pong ibalik yan. Aba, itong mga Pilipino na ayaw ng RO, ang mga ayaw sa RO, at kung kayo binibrainwash ng mga ayaw sa RO, baka mamaya ang nabibrainwash sa inyo mga estudyante, or kung may mga kamag-anak kayong estudyante, or may mga pamapamangkin kayo at anak, sabihin nyo anong bibrainwash na yan, baka makakaliwa. Ang mga kaliwa lang ang ayaw sa RO. Yung mga idolo nga natin, mga K-pop, di ba, yung mga BTS na yan, kung sino-sino pa, nag-RO, or meron silang military service or something. Kahit sa Anemika, di ba ganyan, tapos sa atin inalis. So, pabor na pabor po ito. Kasi nung mga nakaraang panahon, like 10 years ago, and, di ba, higit pa dyan, ang RO kasi parang hazing. Ako, biktima ako dyan eh. Kinive up ko yung RO ko. So, hindi nilagyan ng draft. Ang naging grado ko sa RO, 7. Ang hinahirapan akong habulin. May grado pa lang 7. Akala ko hanggang 5 lang. Pag 3 ka nga, di ba, talagang in the middle ka, parang palaglag ka na nun eh. Kapag nag-DOS na yung grade mo, parang ano ba yan? Ang bulok mo ng estudyante. Kapag ang grade ko 1.75, masama loob ko. Kasi ba't hindi ko na 1? Ba't hindi ko na flat 1 or 1.25 man lang?
Kasi yung mga ganong 1 or 125, parang ano yan eh, no? Like mga 95 and above yan. So bakit ang grado ko, ako pag nagkaroon ka ng dos, masama na ang loob mo niyan. Well, kung ikaw talaga ay masipag mag-aral, di ba? Ano pa kung 3, so malamang lagapak ka na niyan. Lalo pa 5, ba ang grade ko dun sa ROTC ay 7. Kasi nga hindi ko siya tinapos, giniba ko siya. Para kasing hazing, parang frat. Parang hazing ng fraternity. Binibilad kami sa arawan hanggang alas 12 ng tanghali, mula alas 9. Ay talagang sunog na sunog ako, ay walang hiya naman. May mga hinihimatay. So may mga abuses naman, parang sinadya rin ng abuses nun para alisin ng ROTC sa curriculum. Kaya lang syempre yung side effect niyan, 'di ba, yung downside, ang mga bata hindi na nade-develop yung patriotism, hindi na bihasa, hindi na sanay sa batak na training, or maybe sa, 'di ba, sa compassion at pagmamahal nga po sa bayan natin. That's why VP Sara wants to bring back ROTC program sa ating curriculum, 'di ba? Compulsory naman, hindi naman mandatory. Kung may hika ka, di mag-submit ka ng medical certificate mo, 'di ba? Ganun lang naman 'yun. Even sa amin sa pwede ka naman mag-NSTP eh. Sa amin nga, pag sa PE, hindi ka talaga hindi ka pagda-joggingin, paikot-ikot, hindi ka pagbabasketballin kung ikaw ay may mga respiratory problem and kung ano pa man ang problema mo, 'di ba? Maybe may mga sakit ka sa puso or kung ano man. So, yun daw, doon ilalaan ng confidential fund, at sa kung saan-saan pa, paglaban nga po sa mga terorista, sa mga recruiter, sa mga nang-aabuso sa mga estudyante. Kumbaga, ire-ready yung isip ng ating mga kabataan para maging mabubuting mamamayan, and also maging safe sa mga salot na NPA. So maganda yung plano for confidential funds. Pero thank you Ate Cathy, Jessica. Pero tina-target talaga si VP Sara, at ito nga inalis. Ay sino baga ang leader ng House of Representatives? So bakit pabor siyang tanggalan ng confidential funds si VP Sara? Ay ayun, may revelation si Miss Sas kahapon, di ba? Na meron silang mga extraordinary expenses na parang confidential funds ang datingan. 1.6 billion, may mga travel funds sila, traveling funds ba? Traveling expenses. Bumabiyahe na pala ang mga mambabatas. Bakit? Hindi sila makakagawa ng batas kung hindi sila babiyahe? At alam ko, pag sumakay naman to sa aeroplano ng presidente, libre na mo. Bakit may 2 billion traveling expenses si Miss? Thank you Ate Maria Marfiel. So, tapos parang may mga disguised eh. Tapos yung Senate may 331.9 million travel, yung extraordinary expenses na parang confidential funds ang datingan. And take note, hindi lang si Mrs. ang nagsalita dyan, pati si Spokes Harry Roque umimik na rin at gustong-gustong isiwalat ni Spokes Harry Roque ang lihim at baho ng House of Representatives or ng Kongreso, dahil dating congressman si Spokes Harry Roque. Lagot kayo. So, hindi lang po mga baho ng Kongreso ang gustong ibulgar ni Spokes Harry Roque, binulgar din ni PRRD ang baho ni Speaker Martin Romualdez. Bago natin panoorin yung video, eto nga po yung mga nakita kong post patungkol dito. Kasi talagang inaakusahan na nga si Martin Romualdez na talagang he's posturing, he's poising to run for presidency, pero di ba wala siyang kaimik-imik. Maybe silipin natin ang kanyang Facebook page. Total, kalat itong trending ang mga sinabi ng Pangulong Duterte kagabi. So dapat umimik siya, di ba? Mag-react siya. So try natin silipin ang kanyang Facebook page. Pero bago natin panoorin yung video ng interview ni PRRD, eto po ang mga nakita natin mga post. Binuking agad ang lihim ni Tamba Kinembolar. Binuking na agad ni former PRRD ang ambisyon ng alam nyo na kung sino, ganito pa kaaga. Kung ganito kaaga binibinay si Inday Sara Duterte, dapat kilatisin din at ibinay si alam nyo na, para naman patas ang laban. Ano ang sabi ni PRRD kagabi? Speaker Romualdez is poised to run for president. Well and good, parang walang problema. Sabi, okay, fine, parang ganun si PRRD, no? Gusto ko ikaw ang mapresidente, pero maghingi ako ng audit. O i-audit natin ang gastusin mo. PRRD, bakit si Speaker Martin lang ang gusto mong i-audit ang... Di bali na walang ma-audit PRRD, basta huwag lang siya maging presidente ng Pilipinas. Agree?
Agree kayo? Di ba rin walang audit, basta wag lang siya ang presidente. Di ba? Di ba hindi na siya ma-audit, basta wag lang siya ang pangulo natin. O, ay PRRD, baka pwedeng mag-request ka rin na i-audit rin ang gastusin ni Dayon Yor ng ating pangulo ngayon. Alam naman natin si PRRD, nag-adhere siya sa Code of Conduct and Ethical Standards ng public officials and employees. Batas yan sa Pilipinas na dapat hindi lavish ang pamumuhay, di ba? Payak dapat, modest dapat, walang luho. Ay ang ating presidente ngayon ay may pag-attend pa ng F1 race sa Singapore. Ang mahal daw ng sasakyan ng pangulo ngayon natin, ha? Mahal daw ang sasakyan ngayon ng presidente. I don't know, personal car ba niya yun or magiging sasakyan din yun ng susunod na pangulo? Kasi may parang bagong biling sasakyan ngayon ng popsicles. 'Di ba? Tinatanong kung magkano ang ginastos sa lahat ng mga biyahe, ayaw i-disclose. Magkano na naging gastos mo, President Marcos Jr. sa mga binyahe-biyahe mo simula ng pag-upo mo? Ayaw i-disclose. Anong sagot niya? I look at it as a return on investment. Kahit isa lang sa mga naging biyahe ko ang matuloy na mga pledges, bawi na yan lahat. Alin sa mga yun ang natuloy? Wala ko nakita. Wala ko naramdaman. Okay. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yung audit, I will ask everybody from the farmer to the businessman to the church people to every Filipino to every soldier and kudita. Kudita ito. That we all demand that we open the liquidation para malaman din namin kung paano ninyo winaldas ang pera naman. So, ibig sabihin, Speaker Martin, waldas ka ngayon. At pakikinggan natin yung video ni PRRD mamaya. Uod ka ng waldas. Actually, kayong magpinsan. Sabi ni PRRD, ha, waldas ka. At sa tingin ko, kayong magpinsan, waldas. Winawaldas nyo ang pera, puro kayo. Pangita naman, hindi naman ma-deny-deny eh. Diba? Tani yung kanilang, ano ba yun, yung parang confidential fund, yung extraordinary fund. At saka yung kanilang mga travel funds, billion-billion. So, hindi ba obvious na waldas? Yung concert sa Malacanang, hindi obvious na waldas? Salamat, Ate Manel. Nagpakulay ka rin ngayong live natin. And kahapon. Okay. Hindi, Diyos ko po, nasa batas yun. Ano ba dapat ang parusa? Kakalkalin ko ulit yung Code of Conduct ng mga public officials and employees, ha? Kasi ako po, kung ako'y magiging teacher in public school, mag-a-adhere ako dun sa batas na yun. Kaya inaaral namin ang saligang batas ng Pilipinas, the Constitution itself, 'di ba? At kung ano-ano pang inaaral namin na mga batas kasi kung ipoporso ko na magturo in public, dapat sumunod ako sa batas na 'yun. Huwag kang maluho, baka magulat sila, teacher ako tas ang bag ko Hermes. A public teacher would be considered as public employee. Kasi yung Code of Conduct and Ethical Standards or Code of Ethics yung naririnig. Yan po ay dapat sundin ng mga public officials and employees. So yung public officials pwedeng elected, pwedeng appointed, 'di ba? At saka yung magiging empleyado ng mga opisina ng gobyerno, at isa nga po ang mga public schools na 'yan. At ang mga teachers bilang public officials na rin. Empleyado ng gobyerno. Thank you, Mami Nova P. So, yeah, kaya familiar ako sa mga batas-batas mga ate at kuya kahit hindi ako abogado. Ano pa yung mga post ni PRRD? Eto nga, shinare ni Miss Sas yung video. Ikaw na lang daw magtakbo ng presidente sa 2028. Huwag na daw si VP Sara. Makontento na lang daw sana si... Nga pala, tanungin ko kayo, sino ang gusto nyo presidente natin in 2028? Si VP Sara ba o si Tamba? Alam niyo, hindi talaga nakakatiis na si PRRD, no? Video to, mamaya na lang natin i-play. Hindi na nakakatiis si PRRD. Alam niyang binibinay ang kanyang anak. Kaya wala siyang choice kundi ipagtanggol si VP Sara, di ba? At kung alam ng ama ang ginagawang pananabotahe at pamimerwisyo at pagbibinay sa kanyang anak, dapat alam din ng anak. Nga pala, pag-usapan natin si VP Sara mamaya. May kumausap kay VP Sara na dating parang follower ni Dayon Yor. Malaking grupo ito mga ate at kuya. May nakalkal na naman ang inyong Principesa, mamaya yan, discuss natin. Ano pa yung post ito na patungkol kay PRRD? Ayan nga, Inday, as far as I'm concerned, senior po ng News 5. So, mabuti naman ang media, umiimik. Alam niyo naman ang media, di ba? Tahimik to pagka
good news patungkol sa mga sasabi. Well, actually good news pala ito para sa mga kalaban ni VP Sara kung sakaling tumakbo siya. Kasi sabi ni Tatay Digong dito, VP Inday should not run for president, tama na yung vice president. Bakit kaya sinasabi ni Pangulong Duterte yan? Alam niya yung hirap ng pagiging pangulo eh. Talagang bibigay ang katawan mo dyan. Well, kaya siguro ng isip mo, pero yung emotions mo, baka lagi kang galit. Kahit hindi ka naman galit, kailangan mong magalit para katakutan ka. Di ba ito yung sinasabi da yun, Yor? PBBM pala, sorry naman, nawawalan na ako ng respeto sa'yo. Deserve mo naman niya. Respect begets respect, di ba? Di ba sabi mo, Machiavellian thingy-thingy? Machiavellian type of leadership or something? Yun yung tipong kailangan mong maging malupit baga kahit hindi ka naman talaga basag ulong tao. Kasi hinihingi ng sitwasyon, hinihingi ng iyong responsibilidad na kung kailangan mong manipa ka, kung kailangan mong manakal ka. Kasi kung ikaw ay lalampalampa, pepetiks-petiks, ang ending, kanya-kanyang pandarambong ang mga subordinates mo, ang iyong mga tao, di ba? Panoorin po natin yung video ni PRRD, mga ate at kuya. Pati yan si Romualdez, he's wallowing alam mo kasi, alam ko kung bakit, inaano niya si Inday naman Inaano niya si Inday, di ba? is perceived to be a good candidate. Yes, totoo yan. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Ayaw. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog nila lahat. Bigyan pera? Pero sabi ko, mag-audit tayo. Romualdez, panawagan ni Because the PRRD. speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Yun. Gusto ko ikaw ang presidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. Gusto daw niya maging I was pangulo. not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Oo na. Pero higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, Yun. from the farmer to the businessman to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman Ng din budget. namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Oh. So dyan sa video ni PRRD, sinabi nga niya na nung sila'y magkaibigan pa lang, nangangampanya pa lang si Dayon Yor, may ads pala, ay gusto daw maging pangulo. Sinabi sa kanya, my God, Speaker Romualdez, vocal na vocal mong sinabi, di umano ha, ayon kay Pangulong Duterte na gusto mong maging pangulo ng Pilipinas. Dati narinig kong umimik si Pangulong Duterte na willing niyang suportahan ang vice presidential race mo kasi nagbabalak din pala daw tung tumakbo. Sinabi na to dati ni PRRD nung may conflict noon sa speakership, 'di ba? Nag-aagawan ng speakership si Alan Peter Cayetano at saka si Lord Velasco. Maghahati sila ng term. Sabi ni PRRD, ibigay na natin sa, parang ganun yung sinabi dati ni PRRD, Romualdez, ibigay na natin sa dalawang ito and hayaan mo silang maging Speaker of the House during PRRD's term and willing naman ako suportahan ang vice presidential race mo kung tatakbo ka. Hindi naman tumakbo si Martin Romualdez last year. Okay? Pero ngayon, Speaker of the House na siya. At syempre, ngayong 2025, there is a probability na tatakbo itong senador. Kaya sa dalawa nga po, tinatanong ko kayo at sana nga po itumakbo si PRR ding senador para lahat na ay masipa kung kailangan sipain. Diba?
Ipakulong ang lahat ng mga loko-loko kasi galit na rin si Pangulong Duterte sa kalokohan ng mga pulis ngayon at sa kapalpakan ng mga pulis. Sino baga ang namumuno sa mga pulis? Ay di ba ang Pangulo natin ngayon? Oh, under kay PBBM ang kapulisan, ang mga uniformed personnel. Pero kalat ang droga. Balik ang abuso ng pulis. Naalala nyo, may nanutok nga na pulis ng biker. Oh. At dahil dyan, nababad trip na si PRRD. So, tatanong ko sa inyong dalawa, sino ang susuportahan yung senador come 2025 at sana maglaban silang dalawa. At sana kapag nanalo ang isa, matalo ang isa. Pwede rin kasing manalo pareho kasi 12 candidates ang iboboto natin. Oh, pili kayo sa dalawa, si PRRD o sa Romualdez. I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.